Yo, yo! What's up mga kabutingting? Good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Sugod, dito sa may Champurrado Resort. Yan, ito ay resort mga kabutingting, yan. At medyo hindi pa masyadong naasikaso ba dahil tawag niyan, ito ay na-audit. Kaya medyo hindi pa kagandahan at hindi pa ito nakabangon, pero ito ay mayroon ng dito, kung sa baga nagbibinyo tulad ng kasal. Yan, mayroon daw ditong nag-uupa. So tayo ay mayroon ditong gagawin, electric fan mga kabutingting. Yan, at bago natin ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay umpisa na natin. So yan, ito yung uunahin natin mga katingting, wall fan. Ito daw ay gumagana at ginawa na rin daw ito mga kabutingting. At ako ay minsan na rin akong naka-repair dito pero may katagalan na. So kukuha lang muna ako ng tester para ito ay ating matester. Pero sa bagay ito naman ay gumagana, pero testeran ka na natin para makita nyo rin. Yan, on lang natin, silik lang natin ito sa oil. Yan, tapos pindutin lang natin sa ikutin lang natin sa number 1. Yan, tapos ito yung power cord at lalagay lang natin yung magkabilang test probe. Ito ay meron tayong nare-reading kung nakikita nyo sa ating tester. Yan, ayan ay number 1, kaso nawala. Loko to lokong tester na to Ayan, meron nga tayong nare-reading na 470 ohms. So ito ay okay. So kukuha lang tayo ng extension at nagsaksak na rin ako ng aking hinang para kung sakaling mayroon tayong hihinangin ay ready to hinang na, dahil naka number 1 na rin naman yan. So ito ay ating isaksak at tignan nyo yung yan, wala tayong hindi gumana kahit nakasaksak na. Lipat natin, ayun, wala. Pero mayroon siyang ugong. So ito ay ating titignan, baka ito ay bushing o capacitor ba. So ito ay ating tanggalin lang tong tornilyo para matanggal natin tong ring sa screen. And gamit lang tayong flat screw, sungkitin lang natin. Para yatang tumatama yung kanyang LC. Yan, kung nakikita nyo, maingay. So mamaya na natin problemahin yan. Tanggalin lang muna natin tong LC. Yan, luwagan lang natin yung tornilyo. Yan, medyo maganit ng konti lang. So ito ay ating tanggalin. At tingnan nyo naman mga kabutingting, basag-basag na yung guard lock. At ewan ko lang kung mayroon ako ditong guard lock. Palitan na natin mamaya yan. Hindi naman siya tawag niyan, hindi naman ito maganit. Yan, tanggalin muna natin itong kanyang knob. Tapos tornilyo dito sa likod, tanggalin din natin. Yan, yun. Ito ay hindi ako ang gumawa nito mga kabutingting. Kaya siya hindi umikot, umuugong lang dahil yung capacitor nito ay kung nakikita nyo ay lumubo. Yan, kita ba? Ayan talagang lumubo. So pag mga ganyan lumubo siya,
kailangan natin i-check yung bushing. Kasi hindi yan siya basta-basta lulubo kung walang problema ang bushing. So ito ay ating babaklasin. So ito ay puputulin na natin itong kapasitor. Yan, putulin na natin. Dahil ito ay wala na rin namang silbi dahil lumubo na. So dahil pinutol natin yung kapasitor, kailangan natin tatanggalin yung 4 na tornilyo sa motor at ganoon din yung tornilyo sa swing arm. So ayan mga kabutingting, dito ay papas forward lang natin yung pagtanggal ng mga tornilyo. At habang itinatanggal natin yung mga tornilyo mga kabutingting, ay mayroon lang tayong iilang shout out. Yan, mega love shout out sa Edelberto Espidilyon, Elbir Mangalaw, Ray Maglalang, Randy Trinidad, Perdi Ronquillo, Joe Ryan Santos, Alex Concepcion, Wilmore Dichoso, Antonio Caina, Rinaldo Nudo, Rinaldo Obidusa, Eliseo Yupo. So yan, natanggal na natin yung mga tornilyo. So ito ay hugutin lang natin. At titignan natin yung, yan kung nakikita nyo, napakakinis ng ihi. At ganon din yun sa kabila. Yan, kita ba? So para makita nyo ay lilihain muna natin tong ihi para makita nyo. Yan, fast forward lang natin yung pagliha. At habang tayo ay nagliliha ay shout out ko lang yung aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out po sa inyo lahat. Yan, punasan muna natin. Saka natin lilihain. Tatanggalin. So purpose naman nun kung bakit ko siya niliha bago ko tinanggal ito, yung bago ko hinugot yung shafting, para kung sakaling buo pa yung bushing, hindi siya magasgasan. Katulad nito, ito ay buo pa at napakakinis pa ng bushing nito. Kaya lang siya siguro bumigay lang talaga ako sa yung kapasitor na nilagay. Itong kapasitor na to ay hindi ako ang nito dahil hindi naman ako mahilig sa kapasitor na mayroon siyang wire. At saka yung ganitong puro dugtong na electrical tape ay hindi ko rin gawain yan dahil kalimitan ang ginagamit ko, basta mayroon lang akong tube, ayun ang ginagamit ko. At titignan muna natin itong motor kung ito ba ay okay, at mayroon tayong mga pamamaraan dyan kung malalaman natin na buo ba ang motor. Yan, babalatan lang natin yung dalawang linya sa kapasitor. Ito yun, yung dalawang kulay pula. At titester natin kung ito ba ay meron tayong marireading na ohms value. At ilagay muna natin yung dyan. Yan, kita naman. Yan, testerin lang natin tong dalawang wire na ito. Ayan, meron tayong nare-reading pero napakababa. Dapat ay nasa mga try na lang natin. Ito ba ay okay pa? Parang mababa kasi. Dito sa isang electric fan na ito mga kabutingting ay duda ako na ito na ay sira. Yan, ito ay assemble lang natin ulit. At bago natin ito assemble ulit ay maglalangis tayo sa foam. Para kasi kung makikita nyo yung foam, yan tuyo. So ito ay ating lalangisan lang. Yan. Ganon din sa kabila, lalangisan din natin. Ito ay okay pa ang mga bushing nito. Dahil kung pagbabasihan natin yung ihi, yan, napakakinis pa niyan. So ito ay lalangisan din natin yung foam niya. Napalaki yung butas nitong aking bagong nabiling langis, napalaki ng butas. Yan, assemble lang natin ulit. So dito mga kabutingting ay yung pag-assemble ay pinas forward ko na lang para ito ay hindi rin masyadong humaba yung video natin. Dito sa ginawa ko na ito mga kabutingting ay nakakuha din ako ng lesson. Kasi first time ko na naka-encounter ng ganito na napakababa ng na-reading ko sa kanyang dalawang linya sa kapasitor. Yan nga yung dalawang pula. Kasi mga kabutingting, dahil lagi ko naman sinasabi, itong mga ina-upload ko sa aking YouTube channel ay hindi ko ito pinag-aralan, experience lang po. So ngayon ay kukuha lang tayo ng kapasitor na Toyo UF din.
So ayan, ito yung ipapalit ko na capacitor, yan, AX2UF. So ito ay lalagyan lang natin ng soldering lead, yung kanyang dalawang terminal. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung paglagay ng soldering lead or pagkabit sa dalawang linya sa capacitor dito sa terminal, sa dalawang terminal ng capacitor. So ayan, medyo maganit yung ehe, yan, medyo maganit. So ito ay pukpukin lang natin, kuha lang ako ng martilyo. Yan, ayun, napakalambot na, ayan, diba? So ito ay tutornilyo lang natin. Yan, fast forward lang natin yung paglagay ng tornilyo sa capacitor. Yan, naghahanap lang muna ako ng guard lock para dito, dahil itong guard lock na yan, ito kasi ay tingnan nyo naman yung hitsura, talagang lana. So hanap lang ako. So ayan, ito na mga kabutingting, at try ko itong ito naman ay malinis. So salpak natin to kaagad. Try lang natin kung ito ba ay kakapit sa thread. Tingin ko naman ay parehas lang. So ayan, titignan natin tong ilisi, dahil nung inikot ko yung ilisi kanina ay sumasabit dito sa screen. So ngayon ay tignan natin kung ito ba ay sasabit. Tataas lang natin konti. Ayan, yung guard lock lang siguro ang pinaka problema. So ito ay ating at papagpagan ko muna tong isa dahil medyo madumi. Yan, pagpagan ko muna. So ayan, ito ay napagpaga na, pero parang ganun pa rin naman ang itsura mga kabutingting. Ayan, para rin hindi napagpagan, buang kating. So hayaan na yan. Ito kasi ay kinalawang. So ito ay ating ibabalik na. Yan. Sunod, ito ay ating tornilyo lang dito. Pitan lang natin yung tornilyo. Sunod ay ating paandarin at steady lang muna natin. May problema na yarin yatang niya. Magalan. Yan, ikutin lang natin ito sa number 1. Ay, hindi makita. Yan, naka number 1 na yan mga kabutingting. Yan pa rin yung pihit ko kanina. So ito ay aking isasaksak lang. Ipat ko muna itong ayan. Kung nakikita nyo ay hindi umandar. Kaya dahil ayusin muna natin. Wala na, may problema na yung motor nito mga kabutingting, dahil kung nakikita nyo kanina ay mayroon nga akong nare-reading doon sa capacitor, kaso napakababa gaya nga ng sinabi ko kanina. Lagay lang natin sa number 2. Ayan, wala na, sira na. Yan yung number 3. Yan, naka number 3 na yan, pero ayan ay napakabagal. So ibig sabihin pag mga ganyan mga kabutingting ay motor na ang pinaka problema niyan. So yung capacitor niyan ay tatanggalin natin, dahil ito ay motor na. At tatanungin ko na lang yung may-ari, ay mayroong isang yung motor na yon, baka pwedeng ilipat dito, magko-convert na lang kung papayag yung may-ari. Kakausapin ko. So dito na lang muna tayo. Ito nga pala mga kabutingting ay ibababa ko muna, at dito natin sa baba ito ayusin, dahil ito itatabi natin ito, dahil motor ang problema niyan. Kahit pinalitan ko na ng capacitor ay mabagal pa rin. So ibig sabihin ay shortage, at mayroon tayong napapansin ditong nakatali na pala mga kabutingting. So siguro kaya siya tinali ay namang yan tumutong matawag niyan, tumataas ba siguro ba. So try lang natin ito putulin. Hindi naman tumaas, buwang kating. Ayan, yan nga sinasabi ko, tumataas nga. Pag iyuyuko mo siya ay tingnan nyo ayan, bumabalik pagka binibitawan ko. So ang gagawin nyo lang dyan pag mayroon kayong ganyan ay
hihigpitan nyo lang tong ano na to, tornilyo na ito para hindi na siya bumalik. So ibababa ko muna dahil ang ingay ko. So yan na, nakababa na mga kabutingting. At nilagyan na ito ng ano, tawag niyan, cable tie. Ito naman ay bakit kaya nilagyan ng cable tie? Wala naman ako nakitang basag. Yan, ito ay tanggalin lang natin tong cable tie. Nilagyan lang siguro ito ng cable tie dahil nga ano, tumataas pagka iyuyuko mo siya, ay kusang tumataas. Yan. So ito ay ating higpitan. Ano may ano natin higpitan yan. Yan, try lang muna natin. Sing sabi sa akin ng may-ari, ito daw ay gumagana. Hindi ko alam kung number 1 ba yun o number 2 o number 3. Pero may isa daw nito na gumagana. So para malaman natin, saksak natin ito kaagad. Yan. Yan, number 1, walang gumana. Number 2, gumagana pero para siyang napakabagal. Number 3, yan. Bumilis ng konti. Kaso hirap siyang umikot. Kung sabaga ano pa, nag-iipon pa ng puwersa para tawag niyan, bumilis. So kung nakita nyo naman, tagal luminto. So check natin yung bushing. At mukha yatang mainit dito sa pwesto ko. Biyan mo na. Yan, ito ay tanggalin natin. Malambot naman mga kabutingting. At tingin ko ay walang sinyalis sa tawag niyan, may problema ang bushing. Kasi kung babasihan ko yung pag-ikot sa number 3 kanina, hirap nga siyang umikot pero wala siyang ugong. Wala akong ugong na ano na humuhuni ba. Kasi malalaman mo kasi pag bushing yung ugong niya. So ito ay siguro lalangisan ko lang ito at saka ko i-check yung kanyang capacitor. Baka capacitor lang ang problema nito. So ito ay gaganito lang natin para ito ay tawag niyan, pumasok yung langis doon sa bushing. Ayan. Ayan, tanggalin lang natin tong knob. Tigas. Ako, tigas. Huwag kang mababasag. Yan, tanggalin lang natin tong isang tornilyo at hindi pala kita. Yan. Tapos tatanggalin natin ito. So yan, ito ay original niya pang capacitor. Yan, kung nakikita nyo, wala pa akong nakitang dugtong. So pwedeng hindi pa ito nagawa. So pwedeng malalaman natin yan kung ito ba ay capacitor lang ang problema. Yan, fast forward lang natin yung pagpag sa mga alikabok. Yan, ito ay puputulin natin. Yan, putulin lang natin. Huwag na lang natin masyadong isagad. Yan. Tinirahan ko ng konti. Baka mamaya okay pa ang ano nito. Kanyang capacitor. Yan, meron din nakasulat na 1.5 microfarad. So ito ay titignan natin kung ito ba ay 1.5 microfarad pa. Pero ito mga kabutingting, pag mga ganito kakapal ang stator ay pwede mo itong pwede mo itong papalitan ng 2UF na capacitor pag mga ganito na ganyan kakapal. Ito naman ay semi industrial pan yata to, semi kasi 18 inches to Yan, testerin muna natin yung kanyang capacitor kung ito ba ay mayroon pa tayong marireading na 1.5 microfarad. Yan. Tingnan natin. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na
1.2 yata yan. Ayan o, 1.2. So ito ay mababa na sa nakasulat dito na 1.5 microfarad. Yan o, kung nakikita nyo. Kita ba? Yan, 1.5 microfarad. So mababa na. So ibig sabihin ay sira na yan. Meron naman ako ditong 1.5 microfarad. Kukuha na lang ako ng ibang capacitor. Yan. Mamaya ko natanggalin yung ikinabit ko sa bullpan. Yan. Kung ano yung ginawa ko dun sa bullpan, ganun lang din ang gagawin ko dito. So ito ay aking ipopost. So yan na mga kabutingting. Nakahinang na yung capacitor at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ito ay ating... Kaya kung nakikita nyo kanina yung capacitor nakakalawit, ayun ay nayon dito, nabasag yung pinaka tornilyuhan niya dito sa capacitor. So ito ating ililipat lang. Yan, lalagay lang natin dito. Ito ay Toyo F ang nilagay ko nito. Pero meron akong 1.5 pero hindi ko siya sinunod. Dahil yung stator nito ay napakakapal. Kaya hindi ko siya sinunod sa 1.5 microfarad. So ito ating pagpagan lang. Yan, fast forward lang ulit natin dito yung pagpagpag sa mga alikabok. So ito ay ating ibabalik na. Tornilyo lang natin. Kahit hindi pa yan ay kahit hindi ko pa yan tinisting ay sigurado naman ako na ano naman yan, capacitor lang talaga ang sira. Dahil kung nakikita nyo naman sa tester ay 1.2 na lang ang na-reading natin. So ito ay ating isasarado lang. Ayaw yatang matapat sa butas. Sisilipin lang natin dahil wala na akong practice. Hindi ko makikita, nakasalamin na, hindi pa rin makikita, madilim. Pwede na! Yun. So ating paandarin lang kahit walang ilisi para yung ihi niya ay tawag niyan, maliliha din natin yan dahil kung nakikita nyo ay napakakalawang. At steady lang natin. Yan, salpak ko lang itong knob. Yan, tapos ihihilahin natin pataas, tapos saksak ko lang dito yung power cord. Tapos lagay ko lang sa number 3. Kanina ay umandar, ngayon ay ayaw nang gumana. Ano nangyari? Nagulat ako mga kabutingting, yung kanyang ano ay umandar kaagad nung itinulak ko yung kanyang tawag niyan, pinaka switch handle. Kaya ating lilihain lang. Yan. Yan ay napakabilis na mga kabutingting at nagulat lang ako dahil nung itinulak ko yung switch niya ay biglang umandar, anak ng tipaklong. Pero ito ay walang kuryente, kita nyo naman kanina ay umaandar pero hinahawakan ko yung ehe, ayan para makita nyo, yan. Pindutin ko lang dito, ayan kung nakita nyo ay gumagana yan, ayan at hindi mahawakan yung number 1 pa lang ito. Yan na parang yatang hindi kita. Yan. Tanggalin ko muna dito yung power cord. At ito na lang papakita natin, parang hindi kita na umaandar yung mamaya maniwala, baka mamaya hindi kayo maniwala na walang kuryente dahil yung kamay ko nga kanina ay biglang kumawala at ako'y nagulat lang. Yan. Saksak ko lang dito yung power cord. Ayan kung nakikita nyo ay gumagana kaso natanggal. Hahawakan natin. Ayan diba? Walang yan, ground. Nagulat lang talaga. So lilinisan ko lang yung ito at para mayroon na tayong isang nagawa dahil kakausapin ko pa yung may-ari.
ano yung bakit mo yuko yung aking tripod. Yan, lilinisan ko muna. So yan, ito ay kakabit na yung LC nya. Yan, tapos itong screen, tapos ayusin din natin ito dahil umaan na to. Ayan o, pagka iyuko mo siya ay kusang bumabalik. So ito ay ating pandarin muna para hindi ako mahirapan. Ayan, pandarin ko muna. Yan, paswingin muna natin. Ako, para yata din yatang hindi ito nagsiswing. Ayan, pwede na yan. Sunod, saka natin ito hihigpitan yung tornilyo nya. Yan, dito ay fast forward lang natin yung paghigpit sa isang tornilyo para hindi na bumalik pag ito ay yumuko. At gumamit lang ako dyan ng 12 na back wrench tsaka Phillips screw. At medyo pinahirapan pa ako dyan, mga kabutingting, anak ng tipaklong talaga. Tapos gaganyan natin. Yan, pwede na siguro yan at hindi na bumabalik. Tapos dahil ito tingin ko ay may problema yung swing nito. Init. Yan, ito itatanggalin natin ulit dahil yung swing nito ay ayaw. Sira din ang swing nito dahil ayaw mag-swing. Tanggalin natin tong kapasitor. Tapos tatanggalin din natin tong isang tornilyo para sa takip ng gear. Ayan, kaya pala siyang ayaw na mag-swing dahil tingnan nyo, umuuga-uga na. Tingnan natin, sus, grabe, puno sa grasa. Hindi naman kailangan puno sa grasa ito. Ito naman ay grabeng dumi. Papalitan ko na ito ng buo para mabilis. Kasi kung hindi ko papalitan ng buo yan ay tatagal ang trabaho natin. So ayan, ito yung pamalit natin. Tapos ito ay papalitan ko na rin dahil malaki na ang butas nito. Kaya siya hirap mag-swing. So ayan, ito yung pamalit natin. Pamalit ko pala. Buwang katinga. Tingnan natin kung umuga-uga. Ayan, hindi na, okay na yan. Yung pinalit kong ito ay hindi ito bago, mga kabutingting. Sikanhan lang yan. Sa junk shop ko lang yan na nakukuha dahil hindi naman ako mahilig bumibili ng mga ganyan bago. Dahil pag bibili ako ng bago niyan, napakamahal nitong isang sheet na gearbox. So yan, try muna natin kung ito ba ay magsuswing na. Malalaman naman kung magsuswing na dahil ito ay papaling-paling. Kanina kasi ay hindi yan nagpapaling-paling or nagsuswing. So ngayon ay saksak ko na dito. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagalaw na yung swing arm. Ayan, so ibig sabihin ayan ay nagsuswing na. So patayin na natin. Patayin ko na pala. Tapos balik na natin. Sir! Sir! Arisa, sir! Yan, tinawag ko muna yung may-ari, mga kabutingting, dahil kakausapin ko pa dito sa wallpan. Dahil yung desisyon niya dyan. Yan, tapos balik natin ito. So ito na yung may-ari, mga kabutingting. Ito ayaw ko apel sa wana. ayaw niya pala ng isama niya sa video. Ito sir, may problema yung motor. Motor talaga ang problema nito kasi pinalitan ko na rin po yan ng bagong kapasitor. Ayan sir, oh.
Magkuman ang kapasitor Ah, na. hindi sir, akin na tong kapasitor sir. Andito yung kapasitor mo sir. Oh. Mayroon namang ebidensya dahil may video naman sir. Ayan yung kapasitor mo. Pinalitan ko siya ng kapasitor. Ayan oh. Akin naman tong kapasitor at mayroon pa akong kaparehas niyan. Kaya yan ay akin talaga. Oh, kahit pinalitan ko siya ng kapasitor sir ay ganoon pa rin, napakabagal. So ibig sabihin motor na po ang problema niyan, shortage. Pag mga ganyan po. Unya, unsa may ko na. Mayroon akong ano sir, tawag niyan, kung gusto niyo lang po, suggestion. Medyo swangit-swangit naman yun sir. Oo. Yung motor noon, kung kaya pang, kung buo pa, pwede nating gagawing bullpan. Medyo maganda-ganda itong bullpan kaysa doon sa stand pa na tingnan nyo naman. Sige, kung diskartihin na lang. Yan, didiskartehan na lang daw mga kabuting-ting. So narinig nyo naman. Si ma'am, pwede ba pwedeng videohan? Ha? Ayaw ka. Ayaw din. Ayaw. Mga takot sa camera. Wala tayong magagawa. Yun ay ating igagalang. So ito sir, okay na to sir. Ang problema lang nito sir ay capacitor lang din. Ito. Okay naman to. Pwede nyo naman tong panoorin sa aking... Ang kapasitor, unsa man na? Ito yung kapasitor ma'am. Palitan ko. Gipalit na. Di. Butang na rin yan. Ito mga kabuting-ting ay sasalpak na natin. At para makita ng may-ari na ito ay okay na. At wala na tong tali-tali ma'am. Ito kasi may tali-tali ito. Tinalian dahil siguro ay pagka iyuyok ko ay tumataas. Di ba sir? Di, may ventilador man ko nga duko siya mo taas. Ayan sir. Ayan na nga yun. Tinalian nga yan kanina ma'am. May tali yan. Yan. Ito ay saksak natin. Yan ay naka number 1. Yan. Ayan, so sasaksak lang natin. At yan, maandar na. So okay na, siguro to ma'am. At may problema, number 1 lang po yan. Tsaka hindi rin yan nagsuswing ma'am. Pinalitan ko rin yan ito ma'am. Yan ito. Ayan, pinalitan ko rin yan. Kung gusto niyo po ng ebidensya, ayan, panoorin nyo tong video na i-upload ko po. So ito mga kabuting-ting, dahil okay na ito, mayroon na akong nagawa. So siguro yung pag-convert noon ay hindi ko na siguro ipapakita. Yung motor noon ay lilipat ko lang naman yun dito. So ikukwento ko na naman sa inyo mamaya kung ayan ay magawa ko or hindi. Para hindi na ito humaba itong video natin. So ayan mga kabuting-ting, medyo buenas tayo dito na medyo may malas din. Kasi unahin natin yung buenas. Yung buenas dahil meron akong nagawa na isa. Yung malas, yung mga motor sa itong dalawa, yung galing doon ay umaandar naman siya kaso umuusok. So may problema yung motor pag mga ganon. So hindi ko na siya pinilit, baka mamaya ay mabakjab lang ako at baka dahilan pa sa sunog. At yung motor naman dito sa wallpan ay pinalitan ko na ng kapasitor, pero ganun pa rin, mabagal. Pero nagduda na talaga ako nung itinister ko yung dalawang linya sa kapasitor, yung kulay pula kung natandaan nyo kanina, yung 400 mahigit yung reading sa nung tinister ko yung dalawang linya sa kapasitor. So dapat nasa mga 6 or hanggang 800 mahigit yun, ohms value. So ayan, isa lang yung nagawa ko mga kabuting-ting. At pasensya na kung hindi ko na mabidyohan si nanay. Ito, tawa si nanay. Ayan si nanay ayan. Ayan. Ayaw niya kasi magpa-video kaya paana lang muna. So ayan, dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang pa-like at pa-share na rin. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon ako mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.